Hallelujah. Patuloy natin papurihan ng ating Panginoon sa kanyang kadakilan. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Oh, dear God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire you. I just want to be with you, be where you are. Calling in your presence, oh God. Oh, I want to walk with you. Follow you, Jesus. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It's yours, oh God. It's yours. Do your will. Do your will. Have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will. Church, let's sing. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It's yours. Come on, church, let's declare. It's yours. Do your will. Do your will. Have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be there. Because you called us to be victorious, Panginoong Jesus. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Let's clap your hands to the Lord. You love me, you take me as your own. You
Nais sa ating Panginoon itong awiting ito. All I once held dear, I lay it down for the joy of Christ, the higher ground. Not by my works, not by my name, but by His grace I'm born again. I am pressing on, I won't turn back. Eyes on Jesus, on this narrow track. What's behind me fades, what's ahead shines bright. For my Savior is my prize, my life. Through the trials, through the pain, I will run this race to loss again. Not for this world, not for my pride, but for the one who gave His life. Heaven goes, I hear the sound, the finish line. I'm heaven bound, transforming glory, race anew. Jesus, I will run to You. Heaven calls, I hear the sound, the finish line. I'm heaven bound, transformed in glory, race anew. Jesus, I will run to You. I am pressing on, I won't turn back. Eyes on Jesus, on this narrow track. What's behind me fades, what's ahead shines bright. For my Savior is my prize. I am pressing on, I won't turn back. Eyes on Jesus, on this narrow track. What's behind me fades, what's ahead shines bright. For my Savior is my prize. For my Savior is my prize. For my Savior is my prize, my life. Hallelujah. Now, we have a very interesting topic to talk about, mga kaibigan. Ito po yung bago po nating tema. As you can see, doon sa amin po mga suot-suot na t-shirt. By the way, mga kaibigan, available po. May nagtitinda ng t-shirt dyan sa labas. Para na sa ganon, ma-remind tayo, malakaran po natin itong bagong tema na ito. Now, napakalaga po nito, mga kaibigan. So, if I can have my first slide. Now, I want you to understand, mga kaibigan, na ang buhay po natin ay parang tulad ng isang takbuhan. Now, ibang uri ng takbuhan nga lamang po, hindi short distance, but rather long distance. Now, gaya nga po nitong isang runner na nakikita natin sa slide, meron po mga pagkakataon napapagod, pinanghihinaan, may mga pagkakataon pang nadadapa. But somehow, kukuha at kukuha po yan ng lakas para muling bumangon at matapos yung kanyang takbuhin. Bakit po, mga kaibigan?
Kasi doon sa finish line, meron pong mga awards na naghihintay sa kanya. Maaring medalya, maaring pera, maaari pong kaluwalhatian, at kung ano-ano pa na mga bukas na pintuang darating sa kanyang buhay. Now, I want you to understand, malaki po yung nakataya, kaya pinagsusumikapan. Now, mas malaki po yung nakataya para sa ating mga Kristiyano. And this is the reason why hindi po basta dapat tayo nagsisimula lang, dapat nagpapatuloy tayo dito sa buhay Kristiyano natin at dapat tinatapos po natin itong ating buhay Kristiyano ng matagumpay. Bakit? Mas malaki po kasi yung nakataya. Ano yon? Pag-uusapan po natin. And I hope, mga kaibigan, na ito pong topic na akin din pinamagatang Pressing On to Victory in 2026 ay makakatulong. Kung tatagalogin natin yan, it means ang pagpapatuloy sa tagumpay ngayong 2026. Sino po rito gusto niya magtagumpay siya ngayong taong 2026? Amen po ba? Now, we are called para magpatuloy, mga kaibigan. Dito po sa Aklat ng Pilipos, chapter 3, beginning verse 13, ang sabi po ni Pablo, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Meron po akong katanungan dito, ano po yung isang bagay na dapat po nating ginagawa? Dapat ipina-priority po natin over everything sa ating pong mga buhay. Alam ko, marami tayong kabisihan, kaabalahan, pero mga kaibigan, this is one thing, wag po nating kaliligtaang gawin. Ano yon? Yung pong mag-press on o magpatuloy. Pag-usapan po natin, ano po yung kanyang kahulugan? Ang sabi po ng dictionary about pressing on, this is to start or continue doing something in a determined way, often in spite of problems. Now, tayo po mga Pilipino, kilala po tayo doon sa tawag na ningas kugon. Magaling sa umpisa, kaya lang tumitigil dahil siguro doon sa mga problema, dahil doon sa mga distractions ng buhay. Pero ang gusto ng Lord, mga kaibigan, dito sa ating Christian walk, magpatuloy tayo in spite of our difficulties and problems. Tinignan ko po yung equivalent Tagalog words ng pressing on. At sabi po riyon, it means magpatuloy, magpunyagi, magtumulin, magsikap, magpilit, magtiyaga, kahit na may mga problema, kahit na may mga hadlang pa. Listen mga kaibigan, gaya nga po ng sabi ko, yung ating pong buhay Kristiyano, parang katulad ng isang runner. Now, in this case, mga kaibigan, yung kanya pong sinalihan, hindi po madali na uri ng takbuhan. Ano po yung takbuhan? Ito po yung tinatawag na hurdle race. Meron pong balakid, merong hadlang doon sa harapan. Kinakailangan po talunan niya ito para makaabot po siya hanggang doon sa finish line. Hindi po iisa yung hadlang, marami po iyan. Now, ito po ba mga runners na ito, nagko-complain sila dahil may hurdle? Sinasabi po ba nila, ano ba naman ito mga organizer ng takbuhang ito? Bakit nila nilagyan ng harang? Nahihirapan tuloy kaming tumakbo. Now, I want you to understand, minsan sa buhay Kristiyano natin, nagko-complain tayo kay Lord. Bakit ba naman kasi may mga problema? Bakit ba naman kasi may mga kahirapan sa aming buhay? Sana madali yung buhay Kristiyano. Makinig po kayo mga kaibigan, kasama po talaga doon sa takbuhan yung mga hadlang, yung mga harang. Kasama po yon doon sa dapat po nilang pinagtatagumpayan. Listen now mga kaibigan, sino po may mga pinagdadaan ng problema dito sa mga panahong ito? Taas ang kamay. Hallelujah. Buhay na patotoo po yan. Buhay pa kayo. Tumatakbo po kayo sa inyong mga buhay Kristiyano. Listen, hanggang buhay po tayo, kalakip ng ating pong buhay, whether we are Christians or non-Christians, yung pagkakaroon ng problema. Yung mga patay na lamang po ang wala pong pagdaraan ng problema. Tama po ba mga kaibigan? Pero ito po ang mahalagang maintindihan natin. Kung dito sa takbuhang ito, kasali talaga yung mga balakid na yan, I'm telling you, kasama rin po sa ating mga buhay yung mga problema.
Pero ang sabi ng ating Panginoon, sabi po ng Biblia, doon po sa Santiago 1:2-4, magalak kayo kapag nakakaranas kayo ng lahat ng uri ng mga pagsubok, dahil yung mga pagsubok na yan, magpapatatag ng inyong pananampalataya, gagawin kayong ganap, walang pagkukulang. Amen po ba? Pakisabi mo doon sa katabi mo, pinapatatag ka lang ni Lord. Ginagawa ka lang kumpleto, walang pagkukulang. Amen po ba? Tanggapin natin yung mga balakid, yung mga problema sa atin din po mga buhay. Now, ang katanungan mga kaibigan, hallelujah, bakit po ba kinakailangan tayong mag-press on? Let me share to you 3 important reasons kung bakit kinakailangan mag-press on, magpatuloy tayo, magpunyagi, magsumikap tayo. Unang-una, dapat po tayo magpatuloy dahil hindi pa po natin lubusang naaabot ang ating mga layunin. Sino po mga may layunin sa kanyang buhay dito? Taas ang kamay. Let me ask you, naabot nyo na po ba? Hindi pa. And that's the reason why kung bakit nagpapatuloy pa po tayo. Going back doon sa isang runner mga kaibigan, kapag sumali yan sa takbuhan, tatakbo po ba yan? Pagdating doon sa gitna, titigil at sasabihin niya, ayoko na. Now listen, hindi po. Kapag sumali sa takbuhan niya mga kaibigan, ang kanyang kaisipan, tatapusin niya yung takbuhan hanggang doon sa finish line. Listen, dapat ganun din po ang kaisipan nating lahat. Noon tinanggap mo ang ating Panginoong Heso Kristo, dapat ang iyong paningin naroon na sa finish line, naroon na sa kalangitan din. Magpapatuloy tayo hanggang umabot po tayo doon. Amen po ba? And that's the reason why, mga kaibigan, ang sabi po ni Pablo sa kanila, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ang katanungan ko, nakamit ang ano? Maaring ganap na kaligtasan. Ano pa po? Yung mabuting pagbabago. Ano pa po? Yung gantimpala dito sa lupa at sa kabilang buhay. Alam ko, iba-iba yung mga goals natin for 2026. Tama po ba? Yung iba, layunin nila, sana ito yung taon. Makatapos ako sa pag-aaral, magkaroon na ako ng trabaho, magkaroon na ako ng pamilya, makapaglingkod ako sa ating Panginoon. Nawa, mangyari po lahat yung mga bagay na yan. Pero in all of these things, nawa, huwag mawala yung goal ng kaligtasan maging ng mabuting pagbabago. Amen po ba mga kaibigan? Bakit po? Let me share this. Matangan na po natin ang kaligtasan, hindi pa rin naman po ito ganap. Kailangan natin magpatuloy para maranasan ang buong kaganapan ng ating kaligtasan. Let me say this, mga kaibigan, dito po sa unang 1:5-13, we are encouraged. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang sabi po riyan, may buhay na walang hanggan na. Hindi po parating pa lang, hawak-hawak nyo na. Nakasulat na ang mga pangalan ninyo doon sa aklat ng buhay. Papunta na po kayo doon sa kalangitan. Amen? Now, ang sabi ko, papunta pa lang. Hindi ko po sinasabing dumating na kayo doon sa kalangitan. At yun po yung dahilan kung bakit kinakailangan tayo ay nagpapatuloy. Amen po ba? Now, tangan na po natin yung eternal life. Hawak-hawak natin ito. Kilala na tayo doon sa kalangitan. Pero wala pa po tayo doon sa kalangitan. Wala pa po yung katawan na hindi na nabubulok, namamatay. Kaya kinakailangan po natin magpatuloy. Ito po ang sabi pa rin ni Pablo doon sa mga taga-Pilipos. Ang sabi po niya, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Naka-highlight mga kaibigan, yung pong praise, pag sumikapan ninyo maging ganap ang inyong kaligtasan. Bakit po kinakailangan yung pagsusumikap pa? Kasi hindi pa nga po ganap. Hawak na po natin yung buhay na walang hanggan. Kaya lang, hindi pa po ito kumpleto. Wala pa yung pong buhay na wala ng kamatayan, yung buhay na wala ng pagluha, yung buhay na wala ng gutom, wala ng uhaw. Kasi wala pa po tayo doon sa kalangitan. Pero sino po ang gusto? Sino po ang nagdideklara, naniniwala, makakarating siya doon sa kalangitan, sa piling ng ating Diyos? Amen? Kinakailangan po nating magpatuloy. Yun po yung dahilan nito mga kaibigan. Now, ang malungkot dito mga kaibigan, kunwari,
katulad ng isang nag-enroll. Kabilang ka na doon sa mga estudyante. Naroon ka na, kilala ka na doon sa eskwelahan na yon. Kaya lang, kaibigan, pag ikaw, hindi ka nagpatuloy, nagbubulakbul ka, hindi ka makakagraduate, kaibigan. Ang malungkot dito, mga kaibigan, nakikita mo siguro yung mga classmates mo, aba, graduation na, aba, nakatapos na sila, aba, magkakaroon na sila ng magandang kinabukasan. Pero tayo, dahil nagbulakbul tayo, nagpabaya tayo, hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Kuya daw, mga kaibigan, kaya kinakailangan po tayong magpatuloy. Kailangan po tayong mag-press on para makagraduate tayo kasama noong lahat nating mga kapatiran. Amen po ba? Nawa, sama-sama tayo, magkita-kita tayong lahat doon sa kalangitan. Ang saya natin siguro, mga kaibigan. Amen po ba? So magpatuloy po tayong lahat. Now, bagamat nakakaranas na po tayo ng mabuting pagbabago, hindi pa rin po natin naaabot ang pagiging katulad ni Kristo, kaya dapat pa rin tayong magpatuloy hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Let me ask you, sino po nakaranas ng mabubuting pagbabago na rito sa kanyang buhay? Taas ang kamay. Amen. Sino man nakipag-isa kay Kristo, bago nang nilalang, wala na yung luma, pinalitan na ng bago. Kaya nga po, meron tayong mga pagbabago ng naranasan. But here's the point, mga kaibigan. Katulad na po ba tayo, kalarawan na po ba tayo ng ating Panginoong Jesucristo o hindi pa? I do believe, hindi pa po, mga kaibigan. Now, kung tayo ang magkukumparahan siguro, maaring ma-encourage tayo, kung dito lang ako ikukumpara, siguro mas malaki na ang pinagbago ko rito, mas mabuti naman ako siguro rito. But listen, ang comparison is with the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, kinakailangan magpatuloy tayo. Tignan po natin yung sinabi pa rin ni Pablo doon sa mga taga-Korinto. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ang ganda po nung picture, mga kaibigan, yung mama tumingin doon sa salamin, sino yung kanyang nakita? Hindi na yung kanya sarili, ang nakita niya ang ating Panginoong Jesucristo. Now, let me ask you, mga kaibigan, kung bigyan din po tayo ng spiritual mirror ni Lord, na pag tinignan mo yung mirror na yon, makikita mo yung pagbabago. Ano po kaya yung makikita natin? Nagiging kamukha na rin po ba talaga tayo ng ating Panginoong Jesucristo? O tayo po madidismaya? Kasi ang nakikita pa rin natin, yung luma, yung pong makasalanan pa rin nating mga sarili. Listen now, mga kaibigan. I hope tayo po makita na natin yung pong ating Panginoong Jesucristo. Pero here's the question, mga kaibigan. Bakit hindi natin nagiging kamukha ang ating Panginoong Jesucristo? Doon sa ating pong mga pag-iisip, pananalita, doon sa ating mga gawa. Could it be, meron tayong mga pagpapabaya? Imbis na umiiwas tayo doon sa mga kasalanan, inilalapitan pa po natin. Imbis na pinagtatagumpayan po natin yung mga pagsubok, panay ang bagsak natin. Kaya yung pagsusulit, paulit-ulit. Kasi hindi po natin pinagtatagumpayan, mga kaibigan. Amen po ba? Now listen now, meron po ba tayong mga pagpapabaya doon sa mga spiritual na bagay? Maaring dumadalo tayo ngayon, pero sa susunod na linggo, absent naman tayo, hindi tayo nagbabasa ng ating mga Biblia, hindi po tayo nananalangin. Listen now, mga kaibigan. Kaya po naging perfect as a man ang ating Panginoong Jesucristo. Fully, ibinaba po niya, tinanggal po niya yung kanyang pagka-Diyos. Pero alam po ninyo, alam niya ang salita ng Diyos. Nananalangin po siya, nananambahan po siya, umiiwas po siya sa mga kasalanan. Kaya siya po, mga kaibigan, naging tao pero hindi po nagkasala. Listen now, mga kaibigan. Kung nagawa ng ating Panginoong Jesucristo, pwede rin po nating magawa. Hindi sa sariling lakas natin, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na sumasa atin. And that's the very reason, mga kaibigan, kung bakit po tayo sinasamahan ng Espiritu Santo para gawin po tayong katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba, mga kaibigan? Kaya pakisabi mo sa sarili mo, huwag kang titigil. Magpatuloy ka, mag-press on ka, hanggang sa maging kalarawan mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Let's do that, mga kaibigan. Yung pangalawa na dahilan, mga kaibigan,
kung bakit kinakailangan mag-press on, magpunyagi, magsumikap, magpatuloy tayo is this. Dapat po tayong magpatuloy dahil may mga hadlang sa ating pong layunin. Consider natin mga kaibigan, yung ating pong mga buhay, gaya nung naroon sa picture. We would like to go up the mountain, kaya lang, meron mga ang lalaking mga bato, nagbabagsakan pala. May mga hadlang, may mga humaharang. Not to mention, hindi po madali yung palusong, yung paakyat na paglalakad. Kaya po, merong pagsusumikap na kakailanganin. Listen now mga kaibigan, kung babalikan natin yung text, ang sabi niya, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan, sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. So makikita natin mga kaibigan, merong effort involved. Meron pong pagpupunyagi, merong pagsusumikap na kailangan nating gawin. Now, hindi po ito katulad ng mga ibang bagay na ginagawa natin. Kasi minsan, meron tayong mga pagmamayabang, kayang-kaya kong gawin yan kahit tulog ako eh. Kayang-kaya kong gawin yan kahit nakapikit ako. Now, listen now mga kaibigan, not so doon sa buhay Kristiyano. Understand, meron po mga obstacles, may mga hadlang para sa ating pananagumpay. Now, at the same time mga kaibigan, may mga bagay po tayo dapat nililimot. Lalo na ngayon, start of the year, meron po tayo mga naranasan ng 2025, dapat limutin natin. Now, ano po kaya yung mga bagay na naisilimutin itong si Pablo? Maaring dapat na rin po nating limutin ngayon. Let me share mga kaibigan. Unang-una, yung mga kasalanan, yung ating mga kahinaan. Sino po nakaranas ng pagkakasala last year? Taas ang kamay, pakatotoo. Lahat tayo, nakagawa tayo ng mga kasalanan. Hindi tayo nakipaglaban. Hindi tayo nag-effort para makapanagumpay. Pero this year, mga kaibigan, dapat iba na. Tama po ba? Ano pa po, mga kaibigan? Yung ating mga kabiguan, yung ating mga panghihinayang. Sino po mga nakaranas ng kabiguan last year? Nakadama ng mga panghihina sa kanilang mga buhay. Taas ang kamay. Last year yon, iba na ngayon. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong opportunities sa ating po mga buhay. Amen po ba mga kaibigan? Maaari nakaranas tayo ng mga pagdududa, ng mga pag-aalala, takot sa ating pong mga buhay. Sino po nakaranas ng mga pag-aalala, takot sa kanyang buhay? Taas ang kamay. Hallelujah. Last year pa yon, iba na ngayon. Kasama mo, kapiling mo ang ating Panginoon. Draw strength sa Kanya, kaibigan. Amen po ba? Now, I want you to understand this. Dapat po nating kalimutan at alisin ang mga bagay na nabanggit, yung kaninang pinag-usapan natin, dahil hahadlangan po nila tayo sa ating matagumpay na pagtakbo sa ating buhay Kristiyano. Dapat tayong magpatuloy dahil hindi rin po madali ang limutin at alisin ang mga bagay na humahadlang sa atin. Now, for some, mga kaibigan, hindi po sila makamove on. Yung kanilang mga naging kabiguan, yung kanila pong mga kalungkutan, hindi sila makamove on. Grabe yung ginawa ng asawa ko. Grabe yung ginawa ng anak ko. Grabe yung mga tinanggap kong salita mula kay boss. Now, listen na mga kaibigan, may mga ganun pong tao hindi makapag-move on. They continue to dwell in the past. Now, lilimitahan po tayo ng mga bagay na iyan. Amen po ba? Now, meron po sinabi dito sa aklat ng Hebreo 12:1, sabi nga po, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Now, ang sabi po riyan, tanggalin. Pakisabi mo nga doon sa katabi mo, tanggalin. Huwag buhatin. Ulitin mo doon sa kabila, tanggalin. Huwag buhatin. Now, listen mga kaibigan, kaya lang ganyan ang ginagawa natin eh. Okay? Pumapasok tayo sa taong 2026. Dala-dala pa rin natin yung kasalanan natin ng 2025. Dala-dala pa rin po natin yung mga takot, yung mga pag-aalala natin ng 2025. Dala-dala pa rin po natin yung mga regrets, yung mga panghihinayang natin eh. Na, sayang eh. Kasi hindi dumating ito eh. Sayang, hindi ko kasi nagawa ito eh. And all of these things are hindering you now para magpatuloy, para pumunta doon sa magandang plano ni Lord sa iyo ngayong 2026. Now, ano po nangyayari? Nauunahan tayo ng mga takot natin, ng mga pag-aalala natin. Hindi nawalan ako ng trabaho last year, hindi ako natanggap last year, siguro hindi rin ako matatanggap.
Nawalan ako ng opportunity mag-aral last year. Siguro hindi rin ako makakapag-aral ngayon taong ito. Makinig po kayo mga kaibigan. Iba yung last year, iba yung New Year. Last year, hallelujah, wala na si Lord dito. Naririto na sa bagong taon ng 2026. Iba yung presensya ni Lord, iba yung kapangyarihan, iba yung mga opportunities ni Lord dito. And that's the reason why we need to move on, mga kaibigan. You need to move on. Kasi kung mananatili ka doon sa iyong nakaraan, doon sa mga hurts, doon sa mga failures, doon sa mga pagkukulang at kasalanan mo, hindi ka makaka-move on. Naroon na si Lord, lumakad na, humakbang na. Kung gusto mo mapagpala ka, sumabay ka kay Lord. And the good news is, handa ang Lord, hintayin ka, akayin ka, daling ka doon sa Jeremiah 29:11 mo, kaibigan. It is your choice whether to live in the past or proceed to your future. Amen po ba mga kaibigan? So let us choose itong ating future. Naroon si Lord. Oo, maaari may mga challenges, may mga hurdles, hindi ko alam kung ano nariyan. Pero makinig po kayo, may nangako sa atin, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Amen! He will continue to strengthen us, empower us, open doors para sa atin mga kaibigan. Amen po ba mga kaibigan? So let's just continue to move on. Listen, bukod po dun sa mga nabanggit na hadlang, nariyan pa po ang diablo na walang tigil din gumagawa upang tayo pigilan sa ating matagumpay na pagtakbo. Kailangan po natin magpatuloy upang hindi tayo mahadlangan. It is one thing mga kaibigan, bit natin yung mga bagahe natin noong last year. Paano nga naman tayo makakalakad forward? Ang hirap nun. Pagkatapos, kumahakbang-hakbang ka, nariyan pa ang kaaway, bumubulong-bulong naman. Hindi mo kaya yan. Maliligaw ka. Walang mangyayari dyan sa mga pagsusumikap mong iyan. Makasalanan ka pa rin. Hindi ka pa rin nababago. Walang bubukas na trabaho, pag-aaral sa buhay mo. Listen, ganun po siya. Bakit? Yun po yung gawa niya . Kaya nga tayo, pinaghahanda tayo ni Lord . Sabi niya, maging handa kayo magbantay, diablo kaaway ninyo, parang yung umuungal, ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Now, listen mga kaibigan, ito po kamalian ng marami pong mga Kristiyano at dati, pag may naririnig na ganyan, parang biktima na kagad. Naku, eto na naman ang kaaway. Eto na naman, may nagkasakit na naman sa amin. Eto na naman, may sumasarado na naman, mga pintuan ng pagpapala. May nawalan na naman ng trabaho sa pamilya. Eto na naman, di na naman makakapag-aral. Listen now mga kaibigan. Kaaway ang bumubulong. Iba ang Diyos. Ang sinasabi ng Diyos sa iyo, anak, magpatuloy ka. Anak, may magandang plano ako sa iyo. Anak, lumabang ka. Now listen now mga kaibigan. It is up to us whether tatanggapin lang natin, whether i-resign natin yung ating mga sarili na wala tayong magagawa. Ang bigat ng ating kalaban o ating idideklara. Hindi. Ibinigay sa akin ang authority para tapakan ka, Satanas. Wasakin lahat ng iyong gawa. Hindi mo ako mapipinsala. Ibinigay sa akin yung authority sa pangalan ni Kristo Jesus para palayasin ka. Ibinigay na sa akin ang mga susi ng kalangitan. Anumang aking pakawalan dito sa lupa, pinakakawalan sa kalangitan. Anumang ipinagbabawal ko dito sa lupa, ipinagbabawal doon sa kalangitan. Exercise your authority, kaibigan. And when we do, mga kaibigan, we will go to victory. Kaya nga po, we need to press on to victory. Ang kaaway, bubulong talaga yan . Yung po, yung kanyang nature. Listen mga kaibigan, i-quote po natin yung Word of God. Kapag sinasabi niya, wala kang magagawa, hindi mo kaya magtagumpay ngayon 2026. Ibalibag mo sa kanya yung Pilipos 4:13. Ang sabi ng Biblia, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen po ba? Pag sinasabi ng kaaway, walang bubukas na opportunity sa buhay mo, ibalibag mo sa kanya yung Pahayag chapter 3 verse 7. Ang sabi ng Biblia, ano man buksan ng aking Panginoong Heso Kristo, walang makapagsasara. Anak ako ng Diyos, tagapagmana ako ng Diyos, nagbubukasan yung mga pintuan ng pagpapala sa aking buhay. Amen po ba mga kaibigan?
And that's how we can overcome the enemy. Amen po ba? Pakisabi mo nga doon sa katabi mo, magpatuloy ka. Huwag kang titigil. Amen po ba mga kaibigan? Magpatuloy lamang po tayo. Now let me go doon sa pangatlo. Ito na po yung last mga kaibigan. Dapat tayong magpatuloy dahil may malaking gantimpala na naghihintay sa atin. I ask you mga kaibigan, bakit po tumatakbo yung mga runners, yung mga atleta, pinahihirapan nila yung kanilang mga sarili doon sa mga trainings and everything? Bakit po kayo nagtatrabaho? Taas ang kamay ng mga nagtatrabaho po rito. Taas ang kamay. Yung mga nagtatrabaho. Bakit po kayo nagtsatsaga, gumising na maaga, makipagsiksikan doon sa sakayan? Bakit po ninyo tinitiis yung mga masasakit na salita ng inyong mga amo, ng inyong mga katrabaho? Bakit po ninyo tinitiis? Kasi meron po kayong tatanggapin pagdating ng kinsenas, pagdating ng atrenta. Tama po ba? Merong pera, kaya tayo nagpapatuloy. Now, I want you to understand, mga kaibigan, pera lang yon, nawawala yon. Para sa atin ng mga Kristiyano, nagpapatuloy tayo kasi yung reward, yung gantimpala natin, higit sa pera, higit sa yaman, higit sa mga bagay na mundo, kaligtasan. Listen now mga kaibigan, balikan po natin si Pablo, sabi niya, nagpapatuloy ako, I press on, patungo doon sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. So let me ask you mga kaibigan, ano po yung gantimpala naghihintay sa inyo? Ano po yung gantimpala naghihintay sa inyo? Buhay na hahantong sa langit. So in short, buhay doon sa kalangitan. Sino po excited makakarating siya ng kalangitan? Taas ang kamay. Excited, tumira doon sa kanyang mansyon sa kalangitan, maglakad doon sa streets of gold, magkaroon ng katawang hindi na namamatay, hindi na nagugutom, hindi na nauuhaw, hindi na tumatanda. Amen. Yun po yung bagay na naghihintay sa atin. Ang katanungan ko lang, malaki po ba itong mga bagay na ito? Sapat po ba itong mga rewards na ito para magsumikap tayo, magsakripisyo tayo dito sa panahong ito? Now listen now mga kaibigan, I say oo naman. Amen po ba mga kaibigan? Kaya pakisabi mo doon sa katabi mo, kung pinagtsatsagaan mo nga yung konting sweldo, hallelujah, higit mong pagtsatsagaan dapat yung reward ni Lord. Huwag kang titigil, magpatuloy ka kaibigan. Magpatuloy ka. Now, bakit po? Consider mo yung alternative. Kapag hindi mo nakuha yung buhay na walang hanggan doon sa kalangitan, saan ang kapalit? Doon sa impyerno. Now, I ask you, gusto niyo po ba yon? Kaya nga, ang sabi ko rito, magpatuloy tayo dahil kaligtasan natin ang nakasalalay. Buhay sa langit o impyerno, habang buhay ang nakataya. Walang hanggang kaligayahan o kahirapan ang naghihintay. Tama po ba mga kaibigan? Now, naalala ko nga po, yung amin pong workers meeting, merong obstacle course, very close yung labanan. Mga kaibigan, pagdating doon sa may akyatan, mga kaibigan, nakita nung isa nating manggagawa, mauunahan yung team nila. Aba, nagbuwis buhay na, tumalon na Tumalon na para lamang makauna, mga kaibigan. Pero salamat at iningatan po siya ng Panginoon. Hindi naman nabalian, nanalo yung team nila, mga kaibigan. Makinig po kayo, ipapanalo rin tayo ng ating Panginoon. Iingatan din tayo ng ating Panginoon pag tayo nagpatuloy na may pagpupursige. Wanting to win, mga kaibigan. Amen po ba? Now, consider mo kung ano yung kabaliktaran na naghihintay pag hindi mo nakuha yung premyo. Ano po yung sabi ng ating Panginoong Hesukristo rito? Sapagkat ano ba, mapapala na isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Oo na, sige na. Naging matagumpay ka dito sa mundo. Ikaw na naging pinakamayaman, pinakatanyag ka pa, pinakamakapangyarihan ka pa. But guess what? Sa dulo ng buhay mo, doon sa kabilang buhay, wala ka doon sa kalangitan, naroon ka sa impyerno. Payag ka? Now listen now mga kaibigan, yun yung ipinapaalala sa atin ni Lord. Kaya nga po, ano yung paalala pa niya doon sa Mateo 18:9? Ano yung sabi po niya?
Kung yung iyong kamay o yung iyong paa nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Kung yung iyong mata nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, ukitin mo. Mabuti pa, pumasok ka doon sa karean ng kalangitan. Kulang-kulang kaysa malaglag ka doon sa impyerno kung saan ang apoy ay hindi namamatay, kung saan ang mga uod na nagpapahirap doon sa mga nalalaglag ay hindi namamatay. Now, listen now mga kaibigan. Kinakala ko po banggitin ito para magkaroon din po tayo ng banal na takot. Kasi minsan, in the face of temptations, in the face, mga kaibigan, ng worldly pleasures, nakakalimutan natin si Lord. Oo, maaring dito, kino-confess natin, Lord, I love you. Pero in the face ng temptations, nakakalimutan po natin si Lord. Unless maalala natin yung impyerno rin. Amen po ba mga kaibigan? Pakisabi mo doon sa katabi mo, magkita tayo sa kalangitan. Magpatuloy ka. Magpapatuloy din ako. Hindi ako bibigay. Amen po ba? Now, listen na mga kaibigan. Hallelujah. Tuloy natin. Makakapagpatuloy po tayo kung hindi doon sa mga layaw o kahirapan dito sa mundo tayo nakatuon, kundi kay Kristo at sa kanyang daladalang mga gantimpala sa kanyang muling pagbabalik. May sinabi po dito sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Listen, yung mga nakakatapos po, yung mga nagtatagumpay po, ay yung nananatili ang kanilang paningin sa ating Panginoong Hesukristo. Naalala ninyo, ito pong si Pedro, nakakalapit siya, nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig, mga kaibigan, habang nakatingin siya sa ating Panginoong Hesukristo. But guess what? Inalis niya yung kanyang paningin kay Kristo, itinuon niya doon sa alon, itinuon niya doon sa malalakas na hangin. Ano nangyari sa kanya? Lumubog. Listen now, mga kaibigan, pag inalis din po natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo, mararanasan din natin ang paglubog. Pero makinig po kayo, kahit may mga problema tayong pinagdaraanan, kahit may mga kahirapan tayong nararanasan, hanggat nakatuon ang paningin natin kay Kristo, may kalakasan, may kapangyarihan, may himala mangyayari sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Kaya huwag nating aalisin kay Kristo. Magpatuloy lamang po tayo. Ito lang ang problema kasi natin maging tayo mga Kristiyano Minsan iniisip natin, hindi, nakatingin ako rito kay Lord. Kaya lang, paglabas din natin dito, minsan kung saan na tayo tumitingin din Now listen na mga kaibigan, set your mind straight. Kung kay Lord ka na talaga. Amen po ba? Ang nakataya dito, kaligtasan natin mga kaibigan, buhay na walang hanggan. Kung kay Lord ka, huwag ka nang aalis kay Lord. Huwag kang paalis-alis. Hindi nakakatapos yung paalis-alis. Amen po ba? Kaya pakisabi mo doon sa katabi mo, magkita tayo next Sunday. Huwag kang liliban-liban. Amen? Now, tuloy po natin ito mga kaibigan. Hallelujah, malapit na ako matapos. Let me just say this. Alalahanin po na lahat ng ating mga sakripisyo at hirap sa lupa ay maikli at panandalian lamang. Samantalang ang mga gantimpala naghihintay ay panghabang buhay, kaya press on na. Makinig po kayo mga kaibigan, dito kinakailangan maging wise investors po tayo ng ating mga oras, ng ating mga lakas, ng ating po mga pananalapi, ng lahat ng meron tayo. Bakit ko ito sinasabi? Kasi mga kaibigan, kung saan-saan natin inilalagak yung lakas natin, yung pong ating mga kakayahan, yung abilidad po natin, minsan doon sa mga bagay ng mundo. Kaya lang hindi po ito nagtatagal. Ano po yung sabi rito ni Pablo? Sabi niya, ang bagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Tingnan po ninyo panandalian lang. Sandali lang yung buhay dito sa mundo, mga kaibigan. Oo, nakakaranas ka ng kahirapan ngayon, pero sandali lang yan. Amen po ba? Baka sabihin natin, Pastor, 10 taon na ako nagtitiis dito sa sakit na ito ikumpara mo yan doon sa eternity. Ano yung 10 taon na iyon? May kliyon. Amen po ba? Now, at sabi niya, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita.
Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So let me ask you, saan po kayo nakatuon? Saan ninyo ini-invest? Inilalagak yung inyong mga oras, yung inyong mga lakas, yung inyong mga talento, mga kaibigan. Now, for those, nasasabihin nila, oo nga, no ha? Kabilang po rin kami ni Pastora noong aming kapanahunan eh. Ano yung aming pong kabisihan din noon? Naroon sa aming mga pagtatrabaho. Naroon doon sa aming pong mga negosyo. Naroon po, mga kaibigan, kasi gusto namin yumaman. At naranasan din naman po namin. Nagkaroon kami sa sariling bahay, nagkaroon kami ng mga sasakyan, nagkaroon kami ng mga ari-arian, mga kaibigan. Nagkaroon kami ng negosyo. Kaya lang mga kaibigan, meron po akong napansin. Tama ang sinasabi ng Biblia. Noon po kasi mga bata pa kami. Listen, ang bilis na tumakbo nung pagiging teenager. Ang bilis na tumakbo nung pagiging single adult. Ang bilis na tumakbo nung pagiging young couples. Asa na po kami ngayon ni Pastora? Naroon na kami sa seniors, mga kaibigan. Pero nagpapasalamat po kami. May mga bagay man kaming iginiba. Oo, wala na kaming bahay. Oo, wala na kaming mga negosyo. Oo, wala na po kami nung dati naming maraming pera. Pero yung mga bagay na aming hindi nakikita, I believe, nananatili, naroon yung kaligtasan, buhay na walang hanggan, yung parating na buhay doon sa kalangitan. Listen, mga kaibigan, let us be wise. Meron po akong classmate doon sa Facebook, sabi niya, ito ang hirap doon sa mga tumatanda na wala nang naghihintay, kundi yung mga sakit, yung pag-iisa, yung kalungkutan, at yung kamatayan. I beg to disagree. Pag may Kristo ka sa buhay mo, kapag nakatingin ka sa Kanya, doon sa kalangitan, you have everything to be joyful about. The closer you are to death, the closer you are to your prize, to heaven, to immortality. Amen po ba? So let us be wise doon sa ating investments. Amen po ba, mga kaibigan? At bilang pagtatapos, mga kaibigan, let me just say this, mas magsisikap po tayo sa ating buhay Kristiyano kung unawa natin na malapit na tayo sa ating finish line. Marami sa mga tanda na muling pagbabalik ni Kristo ay nakikita na natin. Hindi na po ito yung panahon ng pagpapabaya, kundi ng pagpupunyagi. So press on to victory in 2026. Hallelujah. Huwag ka na magpabaya. Magpunyagi ka. Magpatuloy ka. Kung hindi man dumating ang ating Panginoong Hesukristo dito sa iyong kapanahunan, one thing I'm sure of, darating at darating ang kamatayan. Darating at darating yung panahon, haharap tayo sa Diyos. Nawa, maging maganda yung ating pakikipagharap sa ating Panginoon. Nawa ang maririnig natin sa Kanya, well done, good and faithful servant.